Sasabihin ko na ang sekreto kung paano talaga magpadami ng follower. Sa videong to, pag-usapan natin yan kasi kahit paulit-ulit na yan, kino-content ng ibang content creator, ay marami pa rin ang talagang nagtatanong, lalong-lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lamang na content creator. So, ngayon, sasagutin natin yan at ito po ay base sa aking experience. So, kung iba yung experience nyo at hindi ka sang-ayon dito, ay bahala ka sa buhay mo. So, ayun, ano nga ba ang sikreto talaga para magpadami ng followers? Kung tutuusin, hindi ito sikreto kasi alam lahat ng mga content creator ito. Sa favor naman po, wag nyo pong i-skip ang ads. At tiisin nyo na lang ng mga konting segundo kasi malaking help po yan sa therapy ng nanay ko. Thank you so much! At syempre, kung nag-uumpisa ka pa lamang, talaga namang mako-curious ka kung paano. O diba ang dami kong chika? Ito na, sasabihin ko na talaga. Gumawa po kayo ng quality at engaging content. O may magtatanong na naman dyan, paano mo masasabi na ang content mo ay quality? Sabihin ng iba, bakit yung content mo ba quality? Syempre hindi. Charot. So ito na nga, seryoso na. Paano ba natin masasabi na quality ang ating content? Ganito yon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mapapala ng mga tao sa content mo? Kung merong mapapala, ibig sabihin, quality content yan. Halimbawa na lang nag-tutorial ka. So meaning, may matututunan sa inyo ang mga tao base doon sa ginawa mong tutorial content. At isang example dyan, kung nagpapatawa ka, ano ang nakukuha ng mga viewers sa'yo? Di ba nalilibang sila? Di ba tumatawa din sila kung sakali man na nakakatawa talaga yung content mo? Halimbawa, pagsayaw naman ang content mo, naaaliw yung mga tao dun sa pagsayaw mo dahil hindi lahat may ganong talent. Ganon din sa pagkanta. Ang itatanong nyo naman, bakit yung mga papadyak-padyak ng paa nagva-viral? Quality ba yun? Of course! Alam niyo kung bakit? Tanungin nyo ko. Kasi nakakatawa siya. Napapatawa niya yung ibang viewers. Ikaw ba naman, akalain mo na ganong mga content magva-viral? Ganong mga content pwede pala? O diba? Pero syempre, kung paulit-ulit mong gagawin yon, hindi na siya bebenta sa mga viewers mo dahil marami na silang napanood nun. Kaya diba kung mapapansin nyo, yung ibang content creator, imbis na paa, ginawang kilay, ginawang ilong. Kasi nga, gumagawa sila ng paraan para hindi malaos ang mga ganong content. Kasi yung ibang viewers talaga, tawang-tawa. Kung ikaw hindi ka natatawa, ay problema mo na yun. So, ganun lang yun, guys. Tanungin nyo yung sarili nyo kung ano ang makukuha ng viewers sa content nyo. Pag nasagot nyo yan, ibig sabihin, quality yung content nyo. Huwag nyo nang pahirapan ng mga sarili nyo. Kasi minsan pa nga, yung mga pinaghihirapang content, hindi nagva-viral. Yung basta-basta mo na lang ginawa, yun pa yung mga nagva-viral. Kaya minsan, yun yung masaklap. At minsan, yun yung dahilan kaya tinatamad yung ibang content creator na paghirapan yung content nila. Pero naniniwala ako na lahat ng paghihirap, ng effort mo sa content mo, ay may magandang ibubunga yan, promise. Basta kung passion mo talaga yung paggawa ng content, nag-e-enjoy ka, kahit ko konti-konti lang yung mga earnings, centavos lang, ay i-push mo na yan. Kasi hindi natin masasabi kung kailan papabor sa atin ang algorithm ni Facebook. Yun yung i-aim nyo talaga, yung pumabor sa inyo ang algorithm. Kaya sumunod tayo sa mga community guidelines, sa mga policies ng Facebook, yung mga hindi at pwedeng i-upload sa Facebook. At syempre, ang sasabihin ng iba, ang tagal-tagal ko nang nag-upload dito sa Facebook, hindi pa rin nadadagdagan ng followers ko. Danas na danas po yan ng halos lahat ng mga malalaki na ang followers ngayon. At syempre, kung gusto mo ng shortcut, ay magpa-boosting ka, day. Ay, iba yung boosting ng Facebook, iba yung boosting ng third party. Pag yung boosting sa Facebook, legal yun. Pero pag sa third party, yun yung sa tao mismo, ay nako, yun po yung hindi legal. May ganun guys, babayad kayo para sa boosting ng followers, ng views, sa ibang tao. Tao ang gumagawa nun. At yung mga followers na idadagdag sa inyo ay mga bot or kaya robot o kaya ano-anong mga alien dyan. Hindi siya totoong tao. Mga
dami account ang magpa-follow sa'yo. So, sino ang niloko nyo dyan? Mga sarili nyo lang. Kasi, ano ba ang kasaysayan kung bakit nagpadami ka ng followers? Para display lang doon. Sino manonood ng mga videos mo? Yung mga robot. Kasi kung tutuusin, pwede kang magpa 1 million instant in 1 day dyan sa ganyang sistema. Pero, anong mangyayari pagkatapos? Wala na. Yung views mo, butata, zero. Kaya mapapansin ng mga ibang viewers, uy, 1 million ang followers nito, pero ang views, hindi man lang nagwa 1K. Hindi ko nilalahat ha, kasi kahit ako, kahit 400,000 plus ang followers ko, minsan pinagkakait sa akin ang visibility. Hindi pinapakalat ni Facebook ang aking mga video, kaya hirap na hirap din ako sa views. Pero, isa lang ang masasabi ko, na organic lahat yan, walang halong chemical. Yun naman ang maipagmamalaki ko kasi pinaghirapan ko talaga lahat ng mga followers ko at lahat yan ng dahil sa content. Ewan ko kung ano nakikita nila sa content ko, kaya sila nag-follow dahil dumami po ang aking followers ng dahil sa mga viral content ko. At bumilis talaga yung pagdami ng followers ko nung nag-tutorial ako dito sa pagre-reels. Dati kasi yung mga content ko is all about tutorial kung paano mag-content sa reels. Dahil dati, konti pa lang talaga yung mga tao na marunong talaga dito sa reels. Suswerte ako dun sa part na yon. Pero ngayon, random na yung content ko. Kung ano na lang yung maisipan ko dahil nakaka-drain din talaga minsan. So, ayun, yun lang talaga ang sekreto. At kung ikaw ay nagsasawa na, napapagod na, wala namang nangyayari sa mga efforts mo, okay lang magpahinga guys, kasi ganun din ang nararamdaman ko. Ganun din yung na-experience ng halos lahat ng mga nagko-content. Pero once may goal ka, hindi ka magsasawa. Papahinga ka, then go ka ulit. Kung nag-enjoy ka sa ginagawa mo, hindi hadlang. Lalo na yung mga sinasabi sa inyo ng iba, hindi po yan hadlang. Basta naniniwala kayo sa sarili nyo. At may kahit isang naniniwala sa inyo, go na yan. Huwag kayong bibitiw. Ganon. So, hindi naman ito paligsahan ha. At hindi ito karera. Hindi paunahan. Hindi natin maiiwasan mainggit sa kapwa content creator natin. That's normal. Pero gawin natin yung motivation para someday tayo naman yung nasa sitwasyon nila. Ayan. Yan yung ginawa ko talaga motivation. Yung mga iniidolo ko dati. So, ayun, napahaba ang aking chika. Huwag nyo naman guys i-skip ang ads. Parang awa nyo na dahil demonetize nga ako sa Star. Sa ads lang talaga ako kumikita sa ngayon. Yun lamang po ang tanging hiling ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagtsatsaga sa aking boses. Thank you so much guys and God bless you all. Bye-bye!